Ito ang pinakamapanganib na bata sa buong mundo. Tinatayang nasa 12 o 13 years old pa lamang siya at sa unang tingin, mukha lang siyang karaniwang batang babae na kaedad ng iba. Ngunit ang kinabukasan niya ay malayong maging pangkaraniwan. Balang araw, maaari niyang kahalili ang kanyang ama, isa sa mga pinakamalupit na diktador sa ating panahon. Noong 2022, bigla na lamang siyang lumitaw sa publiko. Mula noon, paulit-ulit na siyang nakikitang kasama ni Kim Jong-un sa mga parada ng militar, mga pagsubok ng missile at mga opisyal na pagbisita ng estado. Pero bakit bigla na lamang siyang inilalantad ng North Korea sa buong mundo? Sino nga ba talaga siya? Sinuri namin ang maraming oras ng mga video, dos-dosenang ulat at mga intelligence report upang mabuo ang lahat ng impormasyong maaari naming malaman tungkol sa kanya. Ito ang kwento ni Kim Ju-ae, ang batang babae na maaaring mamuno sa North Korea balang araw. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Napakakaunti lamang ng mapagkakatiwalaang impormasyon tungkol sa anak na babae ni Kim Jong-un. Karamihan sa aming pananaliksik ay nakabatay sa mga ulat ng National Intelligence Service o NIS ng South Korea, sa masusing pagsusuri ng libu-libong oras ng mga palabas sa state television ng North Korea at sa isang kakaibang panayam, Setyembre ng 2013, kagagaling lamang ng dating basketball star na si Dennis Rodman mula sa kanyang pagbisita sa North Korea. Nakipagkita siya kay Kim Jong-un at sa pamilya nito at ibinahagi niya ang kanyang karanasan sa isang panayam sa The Guardian. Mula pa noong unang bahagi ng 2013, nabuo ang hindi inaasahang pagkakaibigan ng dalawa. Paulit-ulit itong ikinukwento ni Rodman sa publiko. Magaganda rin ang mga sinasabi ni Rodman tungkol sa leader ng North Korea. We laugh, we sing karaoke, we do a lot of cool things together. And we ride horses, we hang out, we go skiing. Sa pinakahuli niyang pagbisita, sinabi ni Rodman na nagbakasyon sila kasama ang pamilya Kim sa tabi ng dagat. Ayon sa kanya, halos basketball lamang ang kanilang pinag-usapan. Sinabi rin niyang tinalakay nila ang posibilidad ng isang friendly basketball game sa pagitan ng North Korea at Estados Unidos. Napag-usapan pa raw nila ang pagtatatag ng sarili nilang basketball team. Sa parehong panayam, nagbahagi rin si Rodman ng isang nakakagulat na detalye tungkol sa pribadong buhay ng diktador. Ayon sa kanya, may anak na babae si Kim Jong-un. Sanggol pa lamang umano ito noon at sinabi ni Rodman na nabuhat pa niya ito sa kanyang mga bisig. Ibinunyag din niya ang pangalan nito, Kim Ju-ae. Ngunit aabutin pa ng maraming taon bago tuluyang makita ng mundo ang kanyang mukha. Noong 2017, naglabas ang National Intelligence Service ng South Korea ng mga bagong detalye tungkol sa pamilya Kim. Ayon sa ulat ng NES, may 3 anak si Kim Jong-un. Isang anak na lalaki na isinilang noong 2010, isang anak na babae na isinilang noong 2013, at isa pang anak na ipinanganak noong 2017 na hindi pa alam ang kasarian. Hindi malinaw kung bakit hindi kailanman nakita sa publiko ang sinasabing panganay na anak na lalaki. Hinala ng NES na maaaring mayroon itong problema sa kalusugan, ngunit may ibang pananaw si Jae-woo Park, isang mamamahayag at eksperto sa North Korea. First, I met Dennis Rodman, and also second, I talked with Kim Jong-un's childhood friend in Switzerland. He got invited to North Korea by Kim Jong-un in 2012 and 2003, and both of them say they heard about the daughter Kim Ju-ae and met Kim Ju-ae, Dennis Rodman specifically, but they never heard about a son, older son. So that indicate, I think, there's no son between Kim Jong-un and Lee Seol-ju. Si Lee Seol-ju ang asawa ni Kim Jong-un at pinaniniwala ang ina ng kanyang mga anak. Unang nakita si Lee Seol-ju sa tabi ni Kim Jong-un sa publiko noong 2012. Pagsapit ng 2018, sinimulan na siyang tawagin ng state television ng North Korea bilang iginagalang na unang ginang. Kilala ang pamilya Kim sa labis na pagiging lihim pagdating sa kanilang pribadong buhay. Napakakaunting impormasyon ang nakakalabas tungkol sa kanila. Ngunit bukod sa mga ulat ng South Korea's National Intelligence Service o NIS, nagbibigay rin ng ilang bihirang sulyap sa pagkabata ni Kim Ju-ae ang mga satellite image.
May-ari ang kanyang ama ng ilang marangyang pribadong estate sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naniniwala ang NIS na si Kim Joo-ai ay tinuturuan sa bahay o homeschooled sa Pyongyang. Dito matatagpuan ang pangunahing tirahan ng pamilya Kim, ang tinatawag na Ryong Residence, na kilala rin bilang Residence Number 55. Noong 2018, naglabas ang isang Russian photographer ng mga larawan ng isa pang marangyang ari-arian sa kabisera ng North Korea. Pinaniniwala ang isa itong guest house para sa mahahalagang bisita ng rehimen. Pinaniniwala ang dito ginugugol ni Kim Joo-e ang karamihan ng kanyang oras. Si Kim Jong-un at ang kanyang kapatid na si Kim Yo-jong ay nag-aral noon sa Switzerland. Ngunit si Kim Joo-e ay tila hindi ipinadala sa ibang bansa para mag-aral. Ayon kay Jae-woo Park, maaaring sinadya ito ng rehimen. And also, Kim Joo-e cannot go to school with the other folks in North Korea because they're gonna be rumored and they're gonna be special treatment for her and people gonna be complaining about that. Madalas ding magpalipas ng oras ang pamilya Kim sa kanilang mga summer residence. Isa sa pinakamalaki sa mga ito ay matatagpuan sa Wonsan, sa silangang baybayin ng North Korea. Sinasabing dito rin ginugol ni Kim Jong-un ang bahagi ng kanyang kabataan. At ngayon, malamang na dito rin lumalaki ang kanyang mga anak. Makikita sa lawak ng compound ang iba't ibang pasilidad, mga pribadong dalampasigan, mga guest house, mamahaling yate, at maging sarili nitong train station. Dito rin inimbitahan noon si Dennis Rodman. A boat, and it was all his family, his friends, and dignitaries, stuff like that. But we Jet had skiing and everything. everything with the jet skiing, We had so much fun. Katabi mismo ng train station ang isang malaking lugar na may pabilog na mga bahagi ng lupa. Mukha itong isang horse riding track. Ayon sa mga ulat ng NIS, mahilig si Kim Joo-ae sa pagsakay ng kabayo. Malaki ang papel ng mga kabayo sa mitolohiya ng North Korea, lalo na ang mga puting kabayo, na isa sa pinakamahalagang simbolo ng Kim Dynasty. Bukod dito, sinasabing mahilig din siyang mag-ski. Humigit kumulang 50 kilometro sa kanluran ng Wonsan Estate ay matatagpuan ang isang napakalaking ski resort. Ayon sa rehimen, itinayo ito upang palakasin ang turismo sa loob ng bansa. Ngunit para sa maraming kritiko, isa lamang itong pribadong pasyalan para sa pamilya Kim at sa kanilang malalapit na kaalyado. Gayunpaman, tila higit pa sa isang batang lumaki sa karangyaan at mamahaling libangan si Kim Joo-ai. Sa likod ng mga eksena, maaring inihahanda na siya ng rehimen para sa isang mas malaking papel sa hinaharap. Ito ang isa sa pinakamalalaking intercontinental ballistic missile o ICBM sa buong mundo. Mayroon itong maximum na saklaw na humigit kumulang 15,000 kilometers, kaya nitong maabot ang mainland ng Estados Unidos mula sa North Korea. Sa araw na ito, isinasagawa ang pagsubok sa naturang missile. Maingat na inihanda ng rehimen ang buong paglulunsad at gumawa pa ng isang detalyadong video upang ipakita ito sa publiko. Ipinahayag ng state media na naging ganap na matagumpay ang missile test. Agad itong napansin ng pandaigdigang media, ngunit may isa pang detalye na mas lalong nakaagaw ng kanilang pansin. Nakatayo sa tabi ng diktador ang isang batang babae. Ito ang kauna-unahang pampublikong paglabas ni Kim Joo-ae. Mabilis na kumalat sa buong mundo ang mga larawan. Kaswal ang pananamit ng mag-ama na parabang nasa isang simpleng pamamasyal lamang sila. Ngunit may isang larawan na higit na tumatak sa marami. Makikitang magkahawak kamay sina Kim Jong-un at ang kanyang anak habang nakatayo sa harap ng isang sandatang may kakayahang magdulot ng napakalawak na pinsala. Mula pa lamang sa simula, malinaw na tila higit pa sa isang ordinaryong miyembro ng pamilya ang papel ni Kim Joo-ae. At sa mga sumunod na buwan, lalo pa siyang napunta sa sentro ng atensyon. February 2013, nagdaos ang North Korea ng isang marangyang handaan bilang pagdiriwang ng 75th anniversary ng Korean People's Army. Naglabas ang state media ng mga larawan ng engrandeng salu-salo. Sa isa sa mga ito, makikitang nakaupo si Kim Joo-ae sa pagitan ng kanyang mga magulang, direkta sa harap ng pinakamataas na mga general ng North Korea. Dahil dito, tila naging pangalawang sentro ng atensyon si Kim Jong-un. Sa marami pang larawan mula sa gabing iyon, si Kim Joo-ae ang higit na kapansin-pansin. Sa North Korea, itinuturing si Kim Jong-un na halos isang maladyos na pinuno. Ngunit sa mga larawang ito, ang kanyang anak ang nasa sentro ng eksena na parabang kasing halaga na rin siya ng kanyang ama. Kinabukasan, isinagawa ang isang napakalaking parada ng militar.
nagningning ang Kim Il-sung Square sa Pyongyang sa dami ng ilaw habang libu-libong tao ang nakapalibot dito. Walang ipinagkait ang rehimen upang ipakita ang kanilang lakas militar. Ipinarada ang bawat tangke, bawat eroplanong pandigma at bawat missile sa isang pulang karpet. Kasabay nito, libu-libong sundalo ang nagmartsa sa harap ng masiglang mga taga-suporta at naroon si Kim Joo-ae nakatayo sa tabi ng kanyang ama, mas malapit kaysa kailanman. Ayon kay Jae-woo Park, walang ibang tao ang maaaring humawak sa pisngi ni Kim Jong-un o bumulong sa kanya ng ganoon kalapit. Iba si Kim Joo-ae, hindi siya isang ordinaryong tao. Hindi man lang siya maihahambing sa asawa ni Kim Jong-un. Ipinapakita nito kung gaano siya kahalaga. Magkasama nilang pinanood ang pagdaan ng napakalaking Hwasong 17 Intercontinental Ballistic Missile. Pagkaraan nito, isang puting kabayo ang tumakbo sa gitna ng parada. Ayon sa tagapagbalita ng state media, ito raw ang kabayong pinakamamahal ng minamahal na anak ng kanilang pinuno. Mula sa araw na iyon, mas naging madalas ang pampublikong pagpapakita ni Kim Joo-ae. Mas marami pang parada ng militar, mas marami pang missile test, at mas marami pang pagpupulong kasama ang pinakamataas na mga general ng bansa. Mga okasyong karaniwang hindi dinadaluhan ng isang bata. Ngunit sa bawat pagkakataon, unti-unti siyang lumilipat mula sa likuran papunta sa pinakasentro ng eksena. Noong 2013, muling naging viral ang isang larawan. Makikita rito sina Kim Joo-ae at Kim Jong-un habang pinapanood ang paglulunsad ng kauna-unahang spy satellite ng North Korea. Kapansin-pansin na sa larawang iyon, si Kim Joo-ae ang nakatayo sa unahan ng kanyang ama. Ayon sa The New York Times, iyon ang unang pagkakataon na tila naisantabi si Kim Jong-un sa isang opisyal na larawan at napunta ang pangunahing atensyon sa ibang tao. Sa larawan, mistulang mas batang bersyon ng kanyang ama, si Kim Joo-ae. Nakasuot siya ng itim na leather outfit, isang kasuotang karaniwang isinusuot lamang ng mga miyembro ng North Korean Air Force. Sa labas ng militar, tanging mga matataas na opisyal lamang ang pinapayagang magsuot ng ganoong kasuotan. Ipinapakita nito na unti-unti siyang inilalarawan bilang isang matatag at makapangyarihang leader. Sinuri ng Japan-based na media outlet na Nikkei Asia ang mahigit 14,000 hours ng mga programa ng state television ng North Korea mula 2022 hanggang huling bahagi ng 2025. Batay sa kanilang pagsusuri, mabilis na dumami ang bilang ng mga araw na lumalabas si Kim Joo-ae sa telebisyon simula noong 2024 at ngayon ay halos kasing dalas na ng kanyang ama. Mahigit kalahati ng mga pampublikong paglabas ni Kim Joo-ae ay may kaugnayan sa militar. Ngunit nitong mga nakaraang taon, mas madalas na rin siyang nakikitang kasama sa mga diplomatikong pagpupulong sa loob man o labas ng North Korea. Noong 2025, sinamahan niya ang kanyang ama sa pagbisita sa ibang bansa nang makipagpulong ito kina Xi Jinping at Vladimir Putin sa Beijing. Sa paglipas ng mga taon, kapansin-pansin ding naging mas formal at mas angkop sa isang mataas na opisyal ang kanyang pananamit. Madalas din siyang makitang halos magkadikit ang mukha nila ng kanyang ama sa mga opisyal na larawan. Para sa ilang tagamasid, maaaring sinasadya ito upang ipakitang napakalapit niya sa sentro ng kapangyarihan. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Posible kayang inihahanda na talaga ni Kim Jong-un ang kanyang anak bilang susunod na pinuno ng North Korea? Mahigit 20 taon na namuno si Kim Jong-il sa North Korea. Ilang araw lamang matapos ang kanyang pagkamatay noong 2011, opisyal na ipinahayag si Kim Jong-un bilang kanyang kahalili. Siya ang bunsong anak ng yumaong pinuno at humigit kumulang 27 taong gulang noon. Halos wala pang nakakakilala sa kanya noong panahong iyon. Isang taon pa lamang siyang naipakilala sa publiko matapos italaga bilang general. Sa pananaw ng mundo, naging maayos at walang naging problema ang pagpapasa ng kapangyarihan. Ngunit sa likod ng mga eksena, isa itong napakahalagang yugto. Kinailangan ni Kim Jong-un na patunayan ang kanyang autoridad laban sa mga nakatatandang general at makapangyarihang mga opisyal ng partido. Isa-isa niyang inalis ang mga kalaban, kabilang ang ilan sa sarili niyang kamag-anak, hanggang tuluyan niyang naitatag ang kanyang sarili bilang nag-iisang pinakamakapangyarihang leader ng bansa. Sa ganitong paraan, nagpatuloy ang Kim Dynasty. Ang karanasang iyon ang maaaring nagturo kay Kim Jong-un
kung gaano kahalaga ang maagang paghahanda ng magiging kahalili at mas naging mahalaga ito dahil sa kanyang kalusugan. Ayon sa mga ulat ng National Intelligence Service ng South Korea, hindi malusog ang pamumuhay ni Kim Jong-un. Madalas siyang uminom ng alak, labis kung kumain, kulang sa tulog at kilala rin bilang isang matinding chain smoker. Ayon sa isang ulat ng The New York Times, nakararanas na umano siya ng mga problema sa puso at daluyan ng dugo, ang parehong kondisyon na naging sanhi rin ng pagkamatay ng kanyang ama at lolo. Maaaring isa ito sa mga dahilan kung bakit unti-unti niyang inilalantad sa publiko ang isang posibleng magiging kahalili. Ngunit talagang hinuhubog na nga ba ng rehimen si Kim Joo-ai upang maging susunod na supreme leader? May ilang eksperto ang naniniwalang ang madalas na pagpapakita kay Kim Joo-ai sa publiko ay mas nakatutulong muna sa imahe ng kanyang ama. Sa panahong nahaharap sa matinding hamon ang pamumuno ni Kim Jong-un, maaari itong magsilbing paraan upang mapabuti ang kanyang imahe. Nang sumiklab ang pandemya ng COVID-19, tuluyang isinara ng North Korea ang mga hangganan nito. Kasabay nito, bumagal din ang kalakalan sa pagitan ng China at North Korea. Dahil dito, tumaas ng husto ang inflation at lalo pang nagmahal ang presyo ng pagkain. Posibleng ginagamit ni Kim Jong-un ang kanyang anak upang ipakita ang mas malambot at mas makataong bahagi ng kanyang personalidad bilang isang mapagmahal na ama sa halip na isang mahigpit na diktador. Gayunpaman, nananatiling isang lipunang malakas ang impluensya ng kalalakihan sa North Korea. Kung susuriin ang kasaysayan ng pamumuno sa bansa, pawang mga lalaki lamang ang naging pinakamataas na pinuno. Malaki rin ang kakulangan ng representation ng kababaihan sa politika at sa lipunan, at matagal nang sinasabing nakararanas sila ng sistematikong diskriminasyon. Sa loob ng maraming dekada, halos imposibleng isipin na magkakaroon ng babaeng supreme leader ang North Korea. Ngunit tila nagbabago na ito sa ilalim ng pamumuno ni Kim Jong-un. Ang kanyang kapatid na si Kim Yo-jong ang unang babaeng humawak ng napakataas na posisyon sa loob ng rehimen. Siya ang Vice Director ng Propaganda and Agitation Department at isa rin sa pinakamahalagang tagapagsalita ng North Korea sa usaping panlabas. Sa tuwing nakikipagpulong si Kim Jong-un sa mga pinuno ng ibang bansa, halos palagi siyang nasa kanyang tabi. Sa kasalukuyan, itinuturing si Kim Yo-jong bilang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa North Korea at para sa ilan, isa rin siyang posibleng maging kahalili sa pamumuno. Sa susunod gagawa kami ng hiwalay na video tungkol kay Kim Yo-jong. Ngunit may isang mahalagang dahilan kung bakit maaaring hindi siya ang maging kahalili ng kanyang kapatid. Sa North Korea, ang tradisyon ng pagpapasa ng kapangyarihan ay nagsasaad na ang susunod na pinuno ay dapat manggaling sa direktang linya ng dugo ng kasalukuyang leader. Kung ang kapatid ni Kim Jong-un ang pipiliin, mapuputol ang direktang linya ng mana. Ngunit kung ang kanyang anak ang magiging kahalili, mananatili ang direktang dugong pinagmulan ng dinastiya. Ayon kay Jae-woo Park, mas mahalaga ang dugo kaysa sa kasarian. Iba ang antas ng pamilya Kim dahil para silang mga hari o maging mga Diyos sa paningin ng kanilang propaganda. Ngayon ay ika-4 na henerasyon na ng kanilang dinastiya, kaya maaaring panahon na rin para sa isang bagong yugto. Posibleng isang babae ang susunod na mamuno sa North Korea. Sa mga nakalipas na taon, nagsimula ng tawagin ng state media si Kim Joo-ae bilang ginagalang na anak, general at bituin ng umaga. Ang mga titulong ito ay may malalim na simbolikong kahulugan at maaaring nagpapahiwatig na unti-unti na siyang inihahanda para sa mas mataas na tungkulin. Gayunpaman, hanggang sa ngayon, hindi pa rin opisyal na kinukumpirma ng North Korea ang kanyang tunay na edad maging ang kanyang pangalan. Dahil dito, imposibleng malaman kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng mahigpit na saradong pamahalaan ng bansa. Hindi rin natin alam kung may mga tunggalian na ba tungkol sa magiging kahalili o kung anong mga inaasahan ang ipinapataw kay Kim Joo-ae. Maaaring nais lamang ni Kim Jong-un na ipakita ang kanyang sarili bilang isang mapagmahal na ama. Posible ring sinasadya niyang huwag pang magtalaga ng tiyak na kahalili upang manatiling bukas ang kanyang mga pagpipilian sa hinaharap. O baka naman, talagang inihahanda na niya si Kim Joo-ae upang maging kauna-unahang babaeng mamuno sa North Korea, ngunit may isang teknikal na suliranin. Sa North Korea, karaniwang namamana ng mga anak ang apelyido ng kanilang ama. Kung si Kim Joo-ae ang maging susunod na supreme leader, malamang na magdadala ng ibang apelyido ang kanyang magiging mga anak. Ibig sabihin, doon maaaring magwakas ang dinastiyang Kim. Ngunit si Kim Jong-un ang may ganap na kapangyarihan sa bansa at itinuturing na halos maladiyos na pinuno.
Kung nanaisin niyang baguhin ang mga patakaran sa pagmamana ng kapangyarihan, sino ang makapipigil sa kanya?